discover key questions such as initial capital investment, challenges faced, choice of animal breed, motivations for raising animals, management practices, and market strategies. So, let's answer it one by one. First is capital. Magkano po yung initial investment nyo before kayo mag-start ng ganyang animal? It covers po such as initial chicken investment, equipment, feed costs, vaccinations and medications, and permits and license if meron. Yung initial nito, building, kasama na pati mga cages, pati yung nasa 1M. Pero yun, depende kung gaano karaming manok yung aalagaan mo. Pagka ganito karami, ito nasa 1,600 sa yun. Nasa 1M yung initial. Pero, bali pangalawang lagay na namin ito. Minsan kasi, depende pagka kung magkano ang price ng manok. Minsan, humihigit pa. Humihigit pa. Or pagsubok na pinaharap nyo before and while raising chickens. Ito naman, nung dumating, mag-iintay na lang kami ng 3 weeks para mga itlog. Ang challenge lang, yung pag-aalaga. Ito, kailangan malinis, kailangan mahirap kumuha ng tao na mag-aalaga. Minsan, hindi, kailangan may malasakit. Kailangan tutok ka. Kahit may tao kami dati, kami rin yung nag-aalaga. Nandito din kami. Kailangan malinis lagi yung yun lang. Highline. Tapos yung banda doon, sa isang decal bright food. Namin. Kasi malalaki yung itlog nito, yun, hindi masyadong lumalaki itlog, small baby. Parehas na demand sa market, kaya naglagay din kami ng ganun. Question po is, what motivated you to start raising animals? And what your primary goals? Yung motivation kasi nandito na kami, nagbibiyahe kasi kami dati ng ganito before pandemic. Tapos naisipan lang namin na maglagay kasi binibiyahe kami ng mga RTL na ganito, dinadala sa Bisaya. Parang naisip lang namin na magdadala kami doon, ba't di kami mag-alaga para kung wala kaming biyahe, meron kaming income dito. Ayan. So next po is management practices. Management practices. Yun lang naman. Kami lang naman ngayon ni Mister kasi wala pang ang tao. Pero sa po? Sa feeding, cleaning, tapos sa pag-maintain ng overall? Pagka ang start ng time dito, alas 4 ng madaling araw. Magpapakain? Hindi, linis muna yung mga labangan, nilinisin yan, nililinis. Everyday yun. Pagkatapos, pagkain after, tapos naman, mga 6:30, isang oras lang naman. Yun. So, sa last question po is, what are the market prices for your products? Market price? Ngayon, napakamura. Mura ngayon, bagsak yung presyo ng per tray. Oo, per tray, bagsak yung presyo. Tapos, mataas yung feeds. Pero nakakasurvive naman kasi wala naman yung ibang ginagastos dito, kundi sa kanila din. Less muna, pagka mababa. So, magkano po yung range niya ng per tray kapag small, medium, sa size? Pag small, 150, 160 ganun. Medium yan, 70. Large, 190. Dati, ang taas ng price na. Ngayon, bagsak talaga. Yun din yung nagiging problema. Pero ilang months lang naman yun. Tapos pag maganda-ganda na. And how and where do you sell them? Ayun, pagka ganitong mahina, sinatsaga namin, nagro-rolling kami.
para makasurvive. Iro-rolling namin sa mga tinda-tindahan. Pero pag malakas kasi, may mga customer na pumupunta dito. Sila na yung nagpipick up. Yun lang. Buwan ang ating nangalagaan. Pagka nag-umpisa ka sa buwan, initial ano yan, yung capital niyan, 35K. Tapos, kompleto na yon, may vaccine na lahat. Maghihintay ka na lang para maging 7 months at gagamitin mo na. Second po is, what are the challenges po you have faced from the start and how you overcome it? Kailangan nakaka-focus ka talaga dyan para yung maging maganda yung ano mo, yung semilya, produkto. So, ano naman po yung breeder type? Breeder ko ito, F1, GP Landrace, Petrain, White Duro, Landrace, Exotic, at saka GP White. And what motivated naman po para mag-breed kayo? Ang motivate, aim high para negosyo mo umangat. Hindi ka laging negative, kailangan positive. And ano naman po yung mga management practices nyo, including feeding, cleaning, and maintaining health? Kailangan mo nang maintaining ng vitamins, antibiotic, tapos kailangan nasa yung condition mo, huwag kang lalapit ng ikaw ay may sipon o may lagnat para hindi sila mahawaan. And what are the market prices for your products, and what type of products do you sell? Ang binibenta ko yung mga biik. Yun ang pinaprodukto ko at saka yung semilya. Yung biik, starting tayo sa 4K ang umpisa, tapos sa semilya naman 300 per bottle. And how or where do you sell them? Tama ka? How or where do you sell them? Meron naman lumalapit dito na customer, tumitingin sila ng biik at saka semilya, may kumukuha ng malayong lugar. Sa market, okay naman.